Palalawigin ang operasyon ng LRT Line 2 simula po bukas at para naman maibsan ang traffic sa Marcos Highway, pinag-aaralan ng MMDA na pabuksan ang gate ng mga subdivision doon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Holiday ngayong araw kaya mas maluwag ang trapiko pero kanina may build-up pa rin ng mga sasakyan malapit sa mga mall. Gaya sa bahagi ng Mandaluyong, panulukan ng EDSA Quezon Avenue at panulukan ng EDSA North Avenue. 131 mall ang nasa buong Metro Manila. 29 sa mga ito nasa EDSA pa lang. Kaya sabi ng MMDA, kailangan na matinding koordinasyon. Isipag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekend, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before the mall-wide sale na event nila para makatulong din ho kami. Bukod pa dyan, ang panawagan sa mga taong subukang gumamit ng public transport katulad ng LRT at MRT. Ang LRT Line 2, extended ang schedule ng serbisyo ngayong holiday season. Simula bukas, magiging alas 10 ng gabi ang huling biyahe mula Antipolo Station at alas 10:30 ng gabi mula Recto Station. Pero mas maikli ang operating hours nila sa December 24, bisperas ng Pasko, at December 31, bisperas ng Bagong Taon. Babalik ang regular operations ng LRT2 sa January 1, 2026. Mas maikli rin ang operating hours ng MRT3 sa December 24 at 31. 7:45 p.m. ang huling biyahe ng tren mula North Avenue Station at 8:23 p.m. naman mula Taft Avenue Station. Sa December 25 at January 1 naman, 6:30 a.m. ang unang biyahe mula parehong North Avenue at Taft Avenue stations ng MRT3. Pero 10:30 p.m. ang huling biyahe mula North Avenue Station at 11:09 p.m. mula Taft Avenue Station. Pinag-aaralan din ng MMDA ang iba pang hakbang para tugunan ang naranasang matinding traffic sa Marcos Highway nitong Sabado. Gayon din sa mga karugtog na kalsada tulad ng C5 Katipunan at Aurora Boulevard. Halos walang galawan o di kaya ay gumagapang ang mga sasakyan. Ang ilang motorista, inabot daw ng 5 oras sa kalsada. Marami rin ang napilitang maglakad. Sabi ng MMDA, nakadagdag sa traffic ang 4 na road crash at 2 nasirang truck sa Marcos Highway noong rush hour ng Sabado. Bukod pa yan sa dami ng sasakyan noon at pagkaimbudo nila sa U-turn sa highway. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin daw ang mga subdivision doon kung posibleng buksan ang kanilang mga village gate para sa mga sasakyan. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Problema rin ang mga pampasaherong sasakyan na nagbababat sakay sa bawal na lugar, gaya sa bahagi ng Ligaya sa Marcos Highway. Pati ang dumaraang e-trike at habal-habal. Ayon sa MMDA, babantayan din nila ang mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.